Dito lamang yan sa ating palatuntunan every Saturday. Saturday Live! At kasama ang inyong abang lingkod, laging kaagapay ninyo araw-araw sa espiritu at pagmamahal. Pakinggan si Kerel Salvo tuwing Sabado dito sa FBS One Radio para sa mga Pilipino. Second hour ng ating Fun Saturday, ang ating kuro-kuro, ang ating views, ang ating opinion. Inside, Kuro-Kuro, Opinion, and Saturday Live. Well, ang ating headline dito sa second hour ay may kaugnayan kay Marcoleta. Bagaman sa buod ng ating diskusyon ngayong araw na ito, ang pangalan ni Marcoleta will be secondary. Ang focus natin dyan ay ang silakbo ng damdamin ng ating mga kababayan. In fact, ngayong araw na ito ay meron tayong rally na nakatakda na pinamumunuan mismo ng CBCP. Ito ang Catholic Bishops Conference of the Philippines sa pamumuno ni CBCP President at Caloocan Bishop Pablo Virgilio David. Kasama niya ang mga estudyante, kasama niya ang mga professors, kasama niya ang mga professionals, kasama na ang taong bayan, kasama na ang lahat na nais makaisa. Ang pagtitipon na ito ay gagawin dyan sa EDSA Shrine. At ang palawagan natin dito ay ang tinatawag na act, not a political one, kundi ito ay pasasalamat for solidarity. At hindi lamang yan para sa kapayapaan at kaligtasan ng ating mga kababayan. A prayer rally, a genuine one. Hindi ho ito mga nagtatago sa mga katagang makarelihiyon, subalit may maitim na budhi na balaking gawin ngayong araw o kaya bukas, araw ng linggo. Ang pag-uusapan natin ngayon, Marcoleta is hiding something, but his butt is showing, and the truth cannot set him free. Marcoleta ang sentro natin sa usapan ngayon sa introductory portion ng ating insights. Bakit? Sabagat matagal na maraming mga nagtatanong dito, bakit si Rodante Marcoleta ay pinagsisiksikan? Napakinggan ninyo yung report natin kanina na maging ang DOJ ay pag-aaralan itong isinusulong ni Marcoleta. Isinusulong na ang mag-asawang Pacifico Curley and si Sara Dizkaya ay may sa ilalim ng WPP. Ito yung Witness Protection Program. Ito pong, niliwanag ng samahan natin dyan sa DOJ. Ito ay iba doon sa pagiging witness ng gobyerno. Iba ang Witness Protection Program. Naniniwala tayo riyan. Kaya lamang kung titingnan natin maigi, maging sa pangalan, Witness Protection Program. Witness ang unang kataga. Hindi ba ito mga diskaya, mga akusado ito eh? Hindi pa man nahahantad ang mga formal na kaso laban sa kanila, ang mga ito ay sigurado kung hindi mabibigyan at mananagumpay ang proteksyon ay pinagkakaloob ni Senador Rodante Marcoleta, siguradong itong mag-asawa na ito ay masasangatan ito ng katakot-takot na mga kaso. Sabagat ang mga ito ay pasimuno sa mga pagbalasuba sa pera ng bayan. From ghost projects to delayed projects, non-existent projects, etc., etc., etc. In millions and billions of peso. Bakit pinagsisiksikan ni Mr. Marcoleta? Pakinggan ninyo itong news item na ito na
nalantad nung isang araw. Kailan ito? September 15. Dito nagsimula ang pagkilos ni Rodante Marculeta na isulong ang pagnanasa niya na isailalim ng Witness Protection Program ang mag-asawang Diskaya. Sabi rito, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla on Monday challenged Senator Rodante Marculeta to prove that he has committed to admitting Pacifico Curley and si Sara Diskaya to the Witness Protection Program. Ito yung sinabi ko sa inyo kanina na pumunta si Marculeta sa tanggapan ng Senate President at pilit na pinapipirma si Tito Soto. Na ayon sa kanya, ito yung mga katagal ni Marculeta. Secretary Remulla explicitly told me, sabi ni Marculeta, that is possible. Sabi niya, Secretary Boying Remulla, he is a close friend of mine. Sabi ni Marculeta, he is a close friend of mine. So we were together for a long period of time in the House of Representatives. So I held on to what he told me. Sabi ni Marculeta, I want to ask him if he has a recording of our conversation. I mean, no. So I held on to what he told me. Na pipirmahan ni Remulla etong endorsement ni Marculeta na dapat pirmahan ni Tito Soto. Si Tito Soto naman tumawag kay Remulla. Sabi ni Tito Soto, totoo ba itong sinasabi nito ni Mr. Marculeta? Na okay sa iyo na pirmahan ko itong endorsement na gawing isailalim ng witness protection ng mag-asawa. Sabi ni Remulla, naku, hindi, wala akong sinabing ganyan eh. And I want to ask him, sabi ni Remulla, if he has been, if he has a recording of our conversation to prove na merong sinabi si Remulla kay Marculeta in favor of that endorsement. I have already committed to make a state witness of somebody, pero hindi ito yung mga Diskaya. Ito pong mga aksyon na ito ni Marculeta, to the extent na magsinungaling, ay nakababahala for a senator, for a public official, na dapat ikaw ay investigador sa mga anomalyang kagaya nito, na ikaw ang nagpapasimuno upang isalba, iligtas ang mga pangunahing mga suspects sa mga krimen involving the future of the Filipino people. Patakay mo ang kanyang dinidepensahan. Bilyon-bilyon ang bidding, sasalihan ng 10 sa kanyang mga korporasyon. Kahit alin doon sa 10 o 10 korporasyon na manalo, sila pa rin ang magsasagawa ng proyekto. And aside from the actual projects, meron pang mga ghost projects. Ito ba ang ididefensa natin? Ito ba ang isasailalim ng Witness Protection Program ng gobyerno? Tingnan na lamang ninyo, Rolls-Royce, Maybach Mercedes, Bentley, another Mercedes, Cadillac Escalade, GM Sudgenare, Suburban Chevrolet, Range Rover, tatlo ito, sandamakmak, parang si Hernandez, sandamakmak na mga luxury cars, samantalang lubog sa baha ang ating mga kababayan. So, bakit pinagpipilitan ni Marculeta na indirectly iligtas sa kamay ng katarungan ang mag-asawang Diskaya? Isa po lamang ang common denominator sa dalawang partido na ito. Isa lamang. Yan ang political dynasty ng mga Duterte. Yun, directly and indirectly, yun ang dahilan kung bakit si Marculeta ay nagkakanda kumahog
Pati yung kanyang anak sa Kongreso. Pareho silang nakapiloka, by the way. Pati yung anak niya sa Kongreso. Every time na masasaling ang pangalan ng mga Duterte, nandyan at umaalimbukkay ang kanilang defensa. One very common denominator sa issue na ito ni Rodante Marcoleta at ng mga Diskaya, ang political dynasty ni Rodrigo Duterte. In fact, eto baka sabihin natin, chismis lang ito In fact, itong, alam mo saludo ako dito kay Bongbong Marcos Alam ko hindi niya madidiretso na sagupain ng mga Duterte sabagat takot si Marcos sa bunganga ni Sara Duterte. Kaya indirectly, ay minangat-ngat nitong parang kalawang ang dumi sa panahon ni Mr. Rodrigo Duterte sa kanyang pamamahala. Nakita naman natin itong extrajudicial killing, nasa dihig na si Rodrigo Duterte. Dito sa mga anomalya na ito, maliwanag na maliwanag dito kay Bongbong Marcos, otherwise hindi niya ito ilulunsad ng hantaran sa kanyang SONA, and after the SONA ay detalyado niyang babanggitin ng mga construction companies na ito na balasubas na kumain, nagnakaw sa pera ng taong bayan. Alam niya na hindi sa kanyang administrasyon nagsimula ito Alam niya na damay ang administrasyon ni Rodrigo Duterte at in fact doon nagsimula ang mga pandurugas, pagnanakaw at pagtampisaw sa pera ng taong bayan nitong mga contractors na ito. Yun ang iniiwasan. Naiso ni Rodante Marcoleta na mabulat-lat na husto ang isyo ng mga Diskaya sapagkat dito makikita ang koneksyon ng graft and corruption, ang koneksyon ng pagnanakaw sa kabalang bayan sa 6 na taon ni Rodrigo Duterte. That is the issue. In fact, itong mga pananaliksik na ginawa natin. For example, itong report ng Center for Media Freedom and Responsibility. Alam mo, mga pinag-uusapan natin dito, hindi hausyaw Ang ating views and opinions dito ay mga nakabase sa mga dokumentado na mga bagay, mga maliliwanag na public documents. Sabi ng Center for Media Freedom and Responsibility, sa panahon ni Rodrigo Duterte, yung kanyang Build program, dito napukaw ang damdamin, masamang damdamin, ng mga mandurugas, mga magnanakaw, na mga nasa construction industry. Build program. Supposed to be, sa mga nakahantad na mga description ng programang ito ni Rodrigo Duterte, supposed to be, ito ay maayos, maging matuwid, maganda ang mga kalsada natin. Yung mga walang kalsada, mabigyan ng access. Farm to market na mga produkto, pagdaloy ng tao, pagdaloy ng produkto, maging mabilis. Build program. Kaya nakipagkutsaba ito kay Xi Jinping. Si Xi Jinping naman, isang komunistang tao, ibang sinasabi, ibang ginagawa, pinasok sa kumunoy si Rodrigo Duterte. Kaya double front ay nabalahura ang gobyerno ng Pilipinas sa panahon ni Duterte. Pinagsamantalahan ng China, ninakaw ng China ang West Philippine Sea, at sa loob, ninakaw naman ang pera ng taong bayan ng mga balasubas na partisipante lumahok sa Build program ni Rodrigo Duterte. Of course, command responsibility, si Mr. Duterte mismo nagsabi, alam ko na ang number 1 na mga korupto, mga nagmagnanakaw ay dyan sa DPWH 2018 nung sinabi ni Rodrigo Duterte. Ay alam niyo pala,
Bakit hindi siya gumalaw? Nagtampisaw ang makakagaya nitong mga diskaya. Huwag natin sabihin ngayon lamang ito 2023-25. Going back sa Duterte administration, pakinggan natin ito. Noong 2021, ang Commission on Audit, remember, 2021, panahon ni Rodrigo Duterte. Ang COA, ang minumura at sinasabi ni Rodrigo Duterte, walang kwenta, wag paniwalaan, mga balasubas na ito na mga tauhan ng Commission on Audit. 2021, pagsagawa ng audit ang COA, Department of Public Works and Highways, DPWH projects. Unang result sa kanilang report sa 2021 audit ng Commission on Audit, 3,283 projects ng Department of Public Works. 3,283 projects, Department of Public Works and Highways, nagkakahalaga ng 110 million, a billion, I should say, 110 billion pesos sa 3,283 projects na ito. Walang alam kung saan nandoon ang mga proyekto na ito. COA Report 2021. Saan napunta ang mga proyekto ito ng DPWH? Sa comment ng COA, either delayed or not implemented. Well, itong ICI, palagay ko, pagdating ng panahon, madidiscover nila. Saan napunta ito? Uso na ba yung ghost projects? 3,283 as of 2021. 110 billion pesos worth of project. Nawawala, hindi natapos, nakatiwangwang. Sabi ng report ng COA, ang probable cause nito, corruption and unaccountability. Corruption. And then, yung mga pununo ng DPWH, nagtuturoan, unaccountability. Hindi aking responsibilidad yan, kasi kanya yan eh. Hindi, kanya yun eh. Hindi, kanya yun eh. Usual tenor ng mga taong nagnanakaw sa kaban ng bayan. Remember, Hernandez. Yun, itinuturo yung kanyang boss. Corruption and unaccountability of the projects. Hindi lamang yan, dahil nandito sa corruption na ito, sa ilalim nito ay ang mga collusion, pakikipagsabuatan ng mga construction companies at ng mga tauhan ng Department of Public Works and Highways. Remember the date, 2021. Sa madaling sabi, sa labas ng administrasyon, bago pa ang administrasyon ni Marcos, Rodrigo Duterte. Contractor collusion with government officials. Investigations point out, ito yung mga rekomendasyon ito, they point out the collusion between DPWH officials and contractors. Maybe one of the causes of delayed missing projects in 2021. At hindi lamang yan. Favoritism. Pakinggan niyo itong issue na ito. Favoritism. Tandaan niyo ang mga pangalan, babanggitin natin mamaya-maya ng konti. May favoritismo sa panahon ni Mr. Rodrigo Duterte. Sino ang mga napagkakalooban ng mga proyektong malalaki at mga juicy? Yung paborito ko siyempre. 2021 report. Ano ang sabi? Noong 2020 mismo, tandaan niyo ito,
si Mr. Rodrigo Duterte mismo sa kanyang bibig ng galing na merong malawakan ng mga ghost projects na nagaganap sa Department of Public Works and Highways. He said it in 2020 bilang reinforcement ng kanyang sinabi noong 2018 na talamak ang korupsyon sa Department of Public Works and Highways. Sino ang kanyang appointed Secretary of the Department of Public Works and Highways? Mark Villar. Isa sa mga pangunahing mga dynasty sa Pilipinas, protektado and in connivance dahilan sa mga benepisyo with the Duterte political dynasty. Mark Villar. Sabi nga ng isang komentarista natin kaibigan, inept. Walang alam sa kanyang trabaho si Mark Villar. In fact, sa kanyang pagbitaw sa serbisyo sa ilalim ng administrasyon ni Marcos, wala siya ni isang itinon-over na programa. Sa ilalim ng Department of Public Works and Highways, walang projection, walang study, nothing, zero, nada. Mark Villar. Ano ang sabi nitong Philippine Center for Investigative Journalism? Ibang grupo naman ito. Kanina ay report ng Center for Media Freedom and Responsibility. Ngayon naman ay report ito ng Philippine Center for Investigative Journalism. Mga kapatid ko sa hanabuhay na nagsasagawa ng pananaliksik sa mga bagay na kailangang malaman ng taong bayan, kagaya ng ginagawa natin. Ano ang natagpuan na mga katotohanan, masakit na mga katotohanan ng PCIJ sa kanilang pananaliksik sa mga proyekto ng ating Department of Public Works and Highways? Ang Philippine Center for Investigative Journalism ay nahalungkat hundreds of infrastructure projects sa Davao Region alone na kung saan ay may mga sinimula na proyekto na hindi na nagawa, may mga proyekto na hindi nagsimula, at may mga proyekto na wala sa kanilang lugar na specified sa mga dokumento. Ghost project. Yan ay report ng PCIJ, Philippine Center for Investigative Journalism, panahon ni Rodrigo Duterte. Dito sa findings, sabi nila, mostly the same contractors are winning more and more contracts. Dahilan dito, hindi magawa yung mga proyekto sapagat 8 construction companies ang sumama sa bidding, pero yung 8 construction company na yan, iba-iba lamang ang pangalan, pero ang board of directors, ang may-ari, ang financial, ang direktor, ang presidente, iisa. Sino ito? Sino ito? Vizcaya family. So, nung panahon pa ni Rodrigo Duterte, namamayagpag na, paborito na ang Vizcaya family ng administrasyon ni Rodrigo Duterte. Kaya mabalik tayo, bakit nanggagala ito si Marcoleta na gawing government-protected property itong mag-asawa? Witness protection, ha? Witness. Hindi suspect. Witness protection. Yun! Isa-isa nating hahalongkatin. Sabi ng findings ng PCIJ, panahon ni Rodrigo Duterte, Davao region alone, hundreds of infrastructures either unfinished, cannot be found, never started.
hundreds, costing billions of pesos. In fact, dito sa halagang ito, mga kapitbahay, nahalungkat ko ito dito sa Department of Finance ng Philippine Government. Rodrigo Duterte, meron siyang tinanggap sa gobyerno, ang kanyang rehiyon, ng 44 billion pesos budget. Ito sa mga infrastructure projects sa kanyang probinsya lamang. 44 billion pesos sa ilalim ni Mr. Rodrigo Duterte. Para ito sa mga proyekto, ang pinakang malaking allotment na tinanggap ng Davao sa kasaysayan ng naturang rehiyon noong 2017. 119% na itinaas sa regular na budget funding ng Davao Region ng mga nakalipas na administrasyon. Noong 2017, tumanggap ito ng 44 billion funding. By the way, hindi pa yan kasama riyan yung 51 billion ni Pulong Duterte, ha? Hindi pa yan. Hindi pa yan. 2017 ito. Si Pulong Duterte ay 2021, 2022, at saka 2023. Totaling to 51 billion pesos. Ngayon, binabaha ang Davao, ha? Doon nakalipas na ilang araw, bahang-baha ang Davao. Davao City, bahang-baha. Noong 2017, 119% increase ang ibinuhos ni Mr. Rodrigo Duterte sa kanyang sariling distrito at 44 billion pesos. First time, simula noong 2010, na ang Davao Region ay makatanggap ng ganyang kalaki na budget from the national government headed by Rodrigo Duterte. At hindi lamang yan. Pag-usapan natin itong mga Ghost Flood Control Project. Ghost Flood Control Project sa ilalim ni Mr. Rodrigo Duterte. Up to 70 ghost flood control projects ang nahalungkat diyan sa Davao, nagkakahalaga ng 7.5 bilyong piso. Projects nowhere to be found. May mga papeles, may mga dokumento na may mga proyekto. 70 na mga proyekto sa loob ng Davao. Pero walang physical presence yung mga proyekto nito. Ang tawag nga riyan ay ghost project. Saan napunta ang pera na nakalaan dito? 7.5 billion pesos. Ito ay nasa yudsud ng ating COA noong 2023. Nasa yudsud. Natagpuan, ano ito? 70 projects. Oh, asan ito? Pakipuntahan nga, wala. Baka si Hernandez may alam yan, wala. Unfinished projects. And mind you, ladies and gentlemen, hindi lamang mga flood control ito, panahon ni Rodrigo Duterte. Hindi lamang, sad to say, hindi lamang mga flood control ito mga nangawawala. Inuunahan ko na ang ICI. Inuunahan ko na rin si Bongbong Marcos. Alam ko doon sa patutungo itong mga investigasyon na ito. Otherwise, hindi siya mangunguna na ilantad sa taong bayan na maraming mga ninakaw ang mga contractors na ito sa ating naghihikahos na taong bayan. Kung alam niya na ang sisi ay mapupunta sa kanya kay Bongbong Marcos, hindi niya ito gagamiting issue sa kanyang zona. Alam niya na ito ay mahahalungkat way back 10 years in the making sa panahon ni Rodrigo Duterte. Sabi ko na nga, hindi lamang mga flood control, hindi lamang mga ghost projects
sa flood control, kundi maging sa classrooms. Kaya yung kanyang anak, Sara Duterte, noong maupo bilang Vice Presidente, ang gusto nito, Department of National Defense. Bakit? Sabagat marami roon ang mga pwedeng nakawin Intelligence and Confidential Fund. Sabagat next to the President, ang Department of National Defense ang may pinakamalaming pundo nito. Kaya yung mga burritos na yan, yung mga pangalan ng mga pagkain, madali niyang mailulusot. Department of National Defense. Kaya lamang, buti may utak din ng konti ito si Mr. Marcos, hindi siya pinayagan doon. Doon ka na lamang sa Department of Education. Walang confidential, walang fund extra yan, kundi ang budget lamang ng DepEd. Yan ay historically naandyan nakatala sa mga records ng DepEd. To the last secretary, anong tawag nito? Vice President Leni Robredo. Walang budget. Ang office of the Vice President. Kaya lamang, burinaso niya si Marcos. 125 million spent in 11 days. Yun ang mga magic riyan eh. Ngayon, dito po, sinabi ko na nga, hindi lamang flood control ang ninakawan sa panahon ni Rodrigo Duterte, kundi ang mga classrooms, mga school buildings. Record ito na nasungkit ng ating Philippine Center for Investigative Journalism in 2025 report. Yung mga classrooms sa ilalim ni Sara Duterte at administrasyon ni Rodrigo Duterte, maraming mga classrooms doon, ang mga nasa programa, funded, finished, pero non-existent. More than 1,000 classrooms nationwide ang nakatiwangwang at hindi natapos sa ilalim ni Sara Duterte. Kung titingnan natin maigi mga kabayan ko, etong kaso ng Bulacan, kumbaga sisiw ito eh. Kung titingnan natin ang extent, ang damage na inabot ng mga Pilipino sa kamay ng mga magnanakaw na ito, nationwide. Iisa lamang itong lugar na ito ang binabanggit ko, ang Davao. Example of unfinished product sa Davao. I don't know ngayon kung pakisilip ninyo sa bawat isa sa mga halimbawa rito na binigyan ng puwang dyan sa Davao City, yung barangay Malugay at Mubuang, Davao City. At the time na ito ay iniulat, hindi tapos. Meron ng 1 taon na sinimulan ito, nakatiwangwang, hindi tinapos. Barangay Malugay at Mubuang sa Davao City. 1 taon na. Pakisilip ninyo, baka sakali, na ito'y natapos din. And then, meron pa tayo. Ano pa itong isang ito? Sabi dito sa report, 2 lamang. Sa 295 projects, 2 lamang dito ang mga natapos. Ito ay noong 2018 ng DPWH, panahon ni Rodrigo Duterte. Sa mga dokumento, tapos na. Nakobra na yung pera. 295 projects, school buildings. Sa report, 2 lamang ang natapos. Sana punta yung halagang walang nakalagay. Ito, 25 billion, 25 bilyones de pesos. Sana punta. 2018 ito, panahon ni Mr. Rodrigo Duterte. At ang mga ito, ang tinuturo dito sa mga anomalya na ito ay mga contractors na paborito ng administrasyon ni Mr. Rodrigo
Duterte. Sino ang mga ito? Ito na. Exciting na eh. Exciting na. Sino ang mga contractors na paborito ni Mr. Rodrigo Duterte? Meron lang mga rankings dito eh. Asan yan? Sandali. Uunahin ko muna itong mga rankings. Ito. Top number 2 sa buong ranking, CLTG. Number 1, top 1, St. Gerard Construction. Number 3, Equiparco Construction. Sounds familiar, yung mga pangalan, di ba? Yun ang mga paborito. Yun ang mga paborito. At hindi na kayo magugulat sa mga personalities behind those construction companies na paborito ni Mr. Rodrigo Duterte. Nais kong bigyan ng puwang muna itong tinig ni dating Senador Antonio Trillanes. Sa mga dito lamang makakapitas kayo ng napakaraming impormasyon sa mga paborito na mga construction companies ni Mr. Rodrigo Duterte. Kayo mga magrarally dyan bukas, pakinggan ninyong broadcast natin. At saka ilagay ninyo sa speaker dyan, sa EDSA, para alam natin kung ano ang kausa na ating ipinaglalaban riyan. Para magkaroon ng justification ng pagkakaipon-ipon natin dyan sa EDSA Shrine. Magkaroon ng inspirasyon ang kalooban ng ating mga mamamayang matagal nang nagduhagi dahilan sa mga balasubas ng mga construction companies na ito in connivance with our public officials. Pakinggan natin, Tony. Senador Antonio Trillanes. Pakinggan natin. Ang pagnanakaw ni Duterte at Bongo sa Kaban ng Bayan. Ito ay maliwanag na patong-patong na kaso ng plunder na umaabot sa 6.6 billion pesos. Noong 2018 ay naglabas ang PCIJ at Rappler ng report na nakakuha ng government contracts amounting to billions of pesos ang mga construction companies ng tatay at half-brother ni Bongo. Lahat ng mga projects na to ay sa Davao Region lang. Humingi ako ng mga dokumento sa DTI at COA, ito ang mga nakita ko. Base sa records ng DTI, ang CLTG Builders ay pagmamay-ari ni Mr. Desiderio Lim na tatay ni Bongo. Ang CLTG ay initials din ng buong pangalan ni Bongo na Christopher Lawrence Tesoro Go. Ang Alfredo Builders and Supply naman ay pagmamay-ari ni Alfredo Amero Go. Siya ang half-brother naman ni Bongo. Base sa mga COA documents, nakakuha ng 125 projects ang CLTG mula March 25 hanggang May 2018 na umaabot sa 4.89 billion pesos ang halaga. In 2017 alone, nakakuha ng 27 projects ang CLTG worth 3.2 billion pesos. Again, lahat ng projects na ito ay located sa Davao City or Davao Region lamang. Ang ilan sa pinakamalaking kontrata ng CLTG ay nagkakahalagang 251.7 million pesos, 208.8 million pesos, 187.9 million pesos, 182 million pesos, at 177 million pesos. Lahat pang road widening. Ang Alfredo Builders naman, ayon sa COA, ay nakakuha ng 59 projects from June 2007 to July 2018, amounting to 1.74 billion pesos. In 2018 alone, nakakuha ang Alfredo Builders ng 23 projects, amounting to 1.3 billion pesos. At gaya ng CLTG, lahat ng projects ng Alfredo Builders ay located sa Davao City or Davao Region lamang. Thank you. Yan ang tinig ni dating Senador Antonio Trillanes. So, yan ang isa sa paborito. At tunayan dahil lang kay Mr. Rodrigo Duterte at ang kanyang henchman, ang kanyang right hand, si Bongo. Ang pangalan doon sa CLTG Builders. Bongo, CLTG Builders. Ano mga sabi ni Tony? Awarded 4.6 billion worth of projects,
only until 2017 for 1 year, 2016, 2017. And then, Desiderio Go, CLPG, 1.89 billion na kontrata from 2016-2017. 2.7 billion ang halaga nito. Alfredo Go. Ito yung Alfredo Construction. 88 million projects in 2016 to present. Mababa. Hindi na presidente si Digune. Lahat ng mga CLTG builders, joint ventures, ay kasama. Ito na. Ang mga joint ventures ng CLTG, kasi ang lisensya po nito may certain bracket lang. Hindi ko matandaan yung total amount kung ilan ang capitalization mo na recorded on documentations mo. Anything above that ceiling amount, hindi ka pwedeng mag-bid. So nakikipag-partner itong si LTG. Saan siya nakikipag-partner? Itong construction company ng pamilya ni Bongo. Ito na. Ito na. Sabi ko na nga, paborito ang CLTG ni Bongo ni Rodrigo Duterte. So lahat halos ng mga proyekto sa Davao City in particular, nandoon sa kamay ni Bongo. Ngayon, yung mga malalaking projects para sa rehiyon, hindi kaya ng CLTG. Kailangan may partner. At sino ang partner nito? Dito nang gagalay si Mr. Marcoleta. Rodante Marcoleta. Hiding something but his butt is showing, and the truth cannot set him free. One thing in common kung bakit gustong maging under protective custody ng gobyerno ang mga Diskaya. Ito na. Aside sa paborito ni Mr. Duterte na CLTG, ang isang paborito niya, ito mga Diskaya. In fact, ayon dito sa records ng mga nakuha natin, ang mga project status ng Department of Public Works and Highways, Bureau of Constructions, nagpapakita na yung mga unang taon ni Rodrigo Duterte from 2016 hanggang 2018, 2019, bago nag-pandemic. In fact, during the pandemic pa, aktibo pa rin ang kontrata ng alin? Ng construction company ng CLTG at ng pamilya ng mga Diskaya. Diskaya family. Davao Region, 295 unfinished projects. Hindi mga natapos. Kasama rito ang 136 out of the DPWH Regional Office. Another 75 projects sa Davao City District Engineering Office. Ang mga ito hindi natapos. Sino ang mga contractors na mga ito? CLTG and St. Gerard Construction. Sino may-ari ng St. Gerard Construction? Ang mag-asawang Sara at Pacifico Curly Diskaya. Partnership ng grupo ni Bongo at saka ng Diskaya. Ito ang ayaw mabulatlat ni Mr. Marcoleta. Sabagat ang gusto niyang ma-focus ang atensyon ay sa panahon ni Mr. Marcos. Bakit? Sabagat ang kanyang mga alalay sa kalsada, yun ang issue na nais nilang bungkalin bukas, Sunday. Huwag na kayong magtaka kung diyan sa mga rallies bukas ay may sisigaw, ibagsak si Marcos. Tanggalin si Marcos. Without mentioning the Dutertes.
tanggalin si Marcos. Kaya bantayan ninyo ang inyong rank and file bukas, Sunday. Marami riyan ang mga alalay. Kumpleto ang kanilang funding. Kumpleto ang kanilang mga placards. Uniform ang mga nag-imprenta ng mga placards na ito. Kaya tingnan ninyo, kung may pupunta riyan na naka-jacket o kaya may bag at may nakatago sa ilalim ng jacket, mga placards yan. Ilalantad na mga pro-Duterte rallies upang guluhin ang isyong lehitimo sa rally bukas. The amount of CLTG's 5 projects, kasosyo ang St. Gerard na mga diskaya. Noon lamang itong 2017, isang taon na nakaupo si Rodrigo Duterte sa pwesto. Favorite construction company ni Duterte ang mga ito. Ang mga ito'y nakakuha ng iba't ibang mga proyekto. Ano ang mga proyekto na ito? In partnership with CLTG ni Bongo, Christopher Lawrence Tesoro Go Partnership. Namukadkad, namuyagyag ang partnership ni Bongo sa iba't ibang mga construction companies at ilang dito ay sa mga diskaya. Naandyan ang Dredrich Builders, naandyan ang Really Construction and Supply, naandyan ang Fego Builders, and of course, naandyan ang St. Gerard Construction General Builders. Ang halaga nito, 1.2 billion in partnership with CLTG, the Bongo and family. Now, hindi lamang yan, dito sa mga reports na mga natatanggap natin sa mga paghahalungkat natin ng mga official documentations from DPWH, from Department of Finance, from COA, ito ang report nila. Report, St. Gerard and 3 Ws among the contractors in Davao region that has been flagged down because of delays and unfinished projects. CLTG, St. Gerard, and 3 Ws. Ang mga construction companies sa Davao ang hindi natapos sa mga proyekto. 2018, CLTG, may Bongo. May mga projects ito na nagkakahalaga ng almost 200 million. Proyekto in partnership with Really Construction Company of Davao. At sa loob ng nakalipas na 3 taon, simula nang maupo si Rodrigo Duterte, 2016 to 2018, ang pamilya ni Bongo, ang kanyang CLTG, ay nakakalap ng 42 projects sa Davao region alone na nagkakahalaga ng total na 3.6 billion pesos. Panahon ni Rodrigo Duterte. Paborito na construction company ni Mr. Rodrigo Duterte. Yun ang dahilan kung bakit nang gagalaihiti si Mr. Marculeta na kailangang isailalim ng protection, witness protection management itong kanyang mga kliyente. Kaya maging noon pa na siya ay Blue Ribbon Chairman, yun na ang isinulong niya. Gagapangin na sana ito sa panahon ni Chis Escudero at saka ni Marculeta kung ang mga ito ay hindi natalsik, hindi nasipa sa kanilang mga pwesto. Yari na ang issue na ito. Ibinao na sa buhangin. Salamat na lamang at ang Diyos ay hindi natutulog. Nabungkal ang samahan ng mga DDS sa Senado. Naalis sa pwesto si Chis Escudero, naalis sa most important, most sensitive committee in the Senate, Blue Ribbon,
si Marcoleta. At least malaki ang pag-asa natin dito kay Panfilo Lacson sa baka dito talagang derechahan ang galaw nito. At salamat at ang inyong Senate President Tito Soto ay makatao ang kanyang pananaw. Rodante Marcoleta, nais niyang bigyan ng protection ang kanyang mga kliyente. Sabi ng Philippine Center for Investigative Journalism, mulang Hulyo hanggang Disyembre, nang maupo si Mr. Rodrigo Duterte, ay meron nang nakuha kaagad. Itong grupo na ito na 12.5 billion BSB na mga proyekto dyan sa Davao. At hindi lamang yan, 68.5 billion o 14% ang napunta sa mga paboritong mga contractors na ito sa loob lamang ng 18 buwan ng pamamahala ng administrasyon ni Mr. Rodrigo Duterte. Now, eto na. Sino nga ba talaga ang mga paborito ng administrasyon ni Mr. Duterte para manggalaiti at bigyan ng utmost protection ni Mr. Rodante Marcoleta na sana'y hindi mahalukay? Panahon ni Mr. Rodrigo Duterte, nagtampisaw sa mga proyekto ng DPWH. Number 1, St. Gerard Construction, General Contractor and Development Corporation. Founded by Cesara Rowena Discaya and Pacifico Discaya II. Ranking sa Davao, number 1. Number 2, CLTG and Alfrego combined. Pag-aari, Christopher Lawrence, Tesoro Go and family. Kasama yung tatay at saka itong kapatid, si Alfredo. Sa ranking sa Davao ng mga construction companies na nabibigyan ng mga proyekto ng DPWH, number 2, second only to St. Gerard Construction, General Contractor and Development Corporation. Number 1 sana ito kung ang kanilang lisensya allows them na mag-bid sa mga malalaking mga proyekto. That is the reason why nakikipag-partner ito sa St. Gerard sa mga proyektong malalaki, bilyon-bilyon ng halaga. Number 3 na paborito dyan sa Davao ni Mr. Rodrigo Duterte, ang Equiparco Construction Company. Pag-aari ng dating Butuan Mayor Vicente Lagnada. Pangatlo sa top construction company sa Davao. At hindi rin maisasantabi ang another company ni Alex Abilido. Remember itong mga pangalan na ito? Nandoon ito sa 15 most wanted construction companies sa listahan ni Bongbong Marcos. Legacy Construction Corporation. Lahat ng mga ito, mga kababayan ko, ay merong tattered, merong mga dagta, merong mga anomalya na nakarecord dyan sa COA. Lahat ng mga ito ay mga may atraso sa taong bayan. Lahat ng mga ito ay may anomalya na ginawa laban sa taong bayan. Lahat ng ito ay nais proteksyonan ni Mr. Marcoleta. Protection. Witness Protection Plan. Kayo na po ang bahala, mga kapitbahay. Nais ko lamang ipaalala sa inyo bukas ay paghahantad ng ating sama ng loob, ang ating mga hinanakit sa buhay, headed by the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, CBCP, and headed by its president, no less than the Caloocan Bishop, Palabo Virgilio David. Salamat po. Kung hindi man sa atin ang galing ang paghiling na pamunuan ng simbahan,
O hindi man tayo ang napakinggan, tayo po ay matagal nang nananawagan na pamunuan ng simbahan. With 85% Filipinos who are Catholics, ang simbahan pa rin ang may pinakang malakas na puwersa sa paglaban, pagsugpo sa mga kasamaan. So wag nating sayangan ang ating panahon na nanawagan si Bishop Virgilio David, magkaisa tayo. Ito ay hindi politikal, kundi ito ay prayer, pasasalamat, solemnity, solidarity, and of course, paghantad sa mga kasinungalingan at panalangin na sila'y magbago na sa kanilang buhay. Yan ay bukas, alas 2, dyan sa Edges Wine. Dyan po sa Epifanio de los Santos Avenue. At ito ang ating Insights Pansa Baylan. Insight, guro-guro, opinion, and Saturday Live. Salamat po sa inyong pakikinig. Ang ating last hour coming away. Saturday Live! Saturday Live! At sana ay makapaghandog man lamang tayo ng kahit kapirasyong pagmamahal sa ating mga kababayan. Sa bayan ko! Sabagat ang ating ikalawang bahagyo na ito, ang ating insights, ay tinig ninyo, tinig ng ating mga minamahal. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Isang paglilingkod bayan natin sa ating mga kababayan Pilipino saan man sa daigdig ng roon. Public service. Well, of course, Ugnayan, pakinggan. kasama ang inyong abang lingkod, naglilingkod lagi. Pakinggan si Kerel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino.